Brigada News FM. The Music and News Authority is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1. Brigada News FM Cebu City 89.5. Brigada News FM General Santos City 93.1. Brigada News FM Zamboanga City 88.3. Brigada News FM Cotabato City 89.3. Brigada News FM Toledo City 103.1. Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5. Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7. Brigada News FM Coronadal City 99.3. Brigada News FM Calibo Aklan 102.9. Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5. Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5. Brigada News FM Kidapawan City 102.9. Brigada News FM Tacloban City. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5. Brigada News FM Olongapo City 107.3. Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1. Brigada News FM Iligan City 92.9. Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 12 ng tanghali. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada News Headlines. Sa ating mga headlines, WHO DOH Executive di lumabag sa Ebola Protocol. Pinoy, isa umano sa miyembro ng IS na namugot sa 18 Syrian soldiers at identity nito iniimbestigahan pa ng pamahalaan. Baila entourage sa papal visit kinukonsidera. At magkakaroon ng 9-hour power shortage sa ilang Luzon areas bukas araw ng Biyernes. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali mga kabrigada. Hatid ng Brigada News FM Philippines sa Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada National Headquarters, kami inyong mga tagahatid balita. Brigada Luna Agimat. Brigada Sandy Batarco sa araw ngayon ng Huwebes, November 20, 2014 at 35 days na lang. Pasko na mga kabrigada. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Sa detalye ng ating balitang nasyonal, depensa ngayon ng World Health Organization, WHO, ang ginawang pagbisita ng mga Philippine health officials sa mga Pinoy peacekeepers sa Caballo Island, kung saan kasalukuyan naka-quarantine ang mga ito. Sa isang kalatas, pinaliwanag ng WHO na maaaring mahawa lamang isang tao ng virus kung mayroong direct contact sa mga body fluids ng pasyente ng Ebola. Ginawa ng organisasyon ng pahayag sa gitna na rin ng inaaring batikos ngayon ni na Health Acting Secretary Janet Garin at AFP Chief General Gregorio Catapang Jr. matapos bisitahin ng mga sundalo. Maliban dito, tiniyak din ng organisasyon na ang pagsusuot ng personal protective equipment ay maaaring gamitin lamang kung kinakailangan.
Samantala, posible umanoong mayroong magandang dahilan kung bakit nagtungo sa Caballo Island ang grupo ni Acting Health Secretary Janet Garin sa kabila ng 21-day quarantine period sa 133 na Pinoy peacekeepers mula sa Liberia. Sa panayam ng Brigada News FM, sinabi ni dating Health Secretary Esperanza Cabral na iba-iba naman ang pinapairal na protokol sa isang bansa kaugnay sa mga nakakahawang sakit tulad na lamang ng Ebola virus. Ayon kay Cabral, posibleng sinunod lamang ni Garin kung anuman ang napag-usapan sa loob ng DOH kaugnay sa nasabing sakit. Samantala, binigyan din ngayon ni Attorney Levito Baligod, isa sa mga abogado ng whistleblowers sa kontrobersyal na multi-billion peso pork barrel anomaly, na matibay ang mga ebidensya laban kay Health Acting Secretary Janet Garin kasama na iba pa mga politiko hinggil sa anomalyang paggamit ng 5 bilyon na pondo mula sa National Agribusiness Corporation na NABCOR. Sinabi ni Baligod, sapat ang may ebidensya at statement na isinumite ni na dating NABCOR officials Rodora Mendoza at Victor Kakal sa Justice Department noong buwan ng March para madiin sa kaso si Garin. Kaugnay nito, hindi umano makapaniwala ang abogado kung bakit mistulang nakakaabsuelto o makakaabsuelto pa rin si Garin sa matibay ng mga ebidensya laban sa kanya. Ihilingin na rin umano ng abogado magiging paliwanag ni Justice Secretary Lila de Lima kung bakit nasabi nitong hindi kumpleto ang mga ebidensya laban kay Garin na mariin namang kinontra ni Baligod. Sa iba pang balita, isang Filipino national ang pinaghihinalaang isa sa mga miyembro ng Islamic State militants na namugot sa 18 Syrian soldiers at isang American national. Ayon sa ulat ng UK online site na Daily Mail, kinilala umano ng mga Kurdish sources na pamilyar sa ISIS sa Syria at Iraq ang isa sa mga miyembro bilang Filipino national. Hindi naman pinangalanan ang lalaki na inilarawan lamang na may Asian origin. Ilan pa sa mga miyembro ng IS na umano'y kabilang sa mga namugot ay kinilala bilang sina Michael Doss at Maxime Hochard ng France at Abdelmahid Garmoy ng Belgium na umano'y isang notorious extremist ng bansa. Matatandaan na una nang napaulat na mga natanggap na report ng Department of Foreign Affairs kaugnay sa mga Pilipinong nirecruit para sumanib sa IS, ngunit hindi naman ito naberipika. Samantala, sa kaugnay na report, identity ng sinasabing Pinoy na kasama sa namugot na ISIS inaalam pa ng palasyo. Brigada Leo Malikdem, i-brigada mo! Brigada Live Report! Sa mga naglalabasang balita na isang Pinoy ang kasama ng Islamic State of Iraq and Syria sa pamumugot sa kanilang bihag base sa isang video na lumabas. Sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na hindi pa naman matiyak ang tunay na identity ng nasabing lalaki sa video at kung totoong Pilipino nga ito na na-recruit ng ISIS, habang patuloy naman na inaalam ng mga kinaukulan ng identity nito. Tiniyak naman ni Valte na base sa pahayag ng Armed Forces of the Philippines, patuloy ang kanilang pagsisikap na hindi makapasok ang mga miyembro ng ISIS sa bansa. Matatandaan na lumutang ang report na ilang Pinoy ang na-recruit ng ISIS sa Mindanao at kasalukuyang nasa Iraq at Syria ang mga ito para makipaglaban pabor sa ISIS. Report mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Samantala, mga kabrigada, ikinukonsidera ngayon ng mga mangunguna sa nakatagdang pagbisita sa Pilipinas ni Pope Francis ang biyahe ng Baylan para mabigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na makita at masilayan ang Santo Papa sa kanyang pagbisita simula January 15 hanggang January 19 sa susunod na taon. Sa panayam kay Ambassador Marciano Paynor hanggang former ambassador to Israel, isa sa mga organizers sa pagbisita ng Santo Papa, binigyan din nito na may nauna na silang nakalatag na 11-kilometer na ceremonial route para sa santo kung saan ceremonial route para sa santo kung saan makikita ng maraming mga Pinoy ang Santo Papa para maiwasan ang sobrang siksikan sa mga venue. Makakatulong di umano sa sobrang siksikan lalo na sa misa ang open search o mga kalsada na makikita ang Santo Papa sa kanyang pagdaan. Subalit ito ay isa sa pinal pa. Sinabi ni Paynor kung nakapasok sa Guinness World Record noong 1995 ang pagbisita ni Pope John Paul II sa Pilipinas na umabot ng 5 milyong katao ang nakiisa. Inaasahan na malalagpasan pa ito lalo na simula ngayon ay punuan na mga hotel malapit sa Luneta Park at maging sa Tacloban City para sa pagbisita ni Pope Francis. Una nang iginiit ni Paynor na susulitin ng Santo Papa ang pagpunta nito sa bansa lalo na't mismong siya niya ay gustong makita ang mga tao at kadalasan ay gumagamit ito ng open car na siyang kabilang sa inilatag ng Vatican.
Sa kaugnay na balita ngayong araw naman, magsisimula ang lingguhang press conference na isasagawa ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP para maipabatid ang mga detalye ng pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas sa darating na Enero 2015. Posible pa umano kasing magkaroon ng pagbabago sa magiging schedule ng pagbisita sa Pilipinas ni Pope Francis sa darating na Enero 2015 hanggang Enero 19, 2014 bilang bahagi ng kanilang panunungkulan sa Simbahang Katolika at maraming tao upang ibahagi ang balita ng Panginoon sa sambayan ng Pilipino. Ayon sa nauna ng inilabas na schedule, sa Enero 15 ay mananatili ito sa Maynila at magsasagawa ng mga misa. Sa Enero 17 naman ay nasa Tacloban City naman ang Santo Papa, kung saan magkakaroon ito ng misa sa Tacloban Airport at iba pang mga aktibidad. Pero agad naman itong babalik ng Maynila kinahapunan. Sa Enero 18 naman ay makikipaghalubilo ang Santo Papa sa iba't ibang lider ng mga samahang pangrelihiyon sa Pontifical University of Santo Tomas sa Maynila at isang pagpupulong ang gagawin. Sa Enero 19 ay ang pag-alis na sa bansa ni Pope Francis patungong Roma, pero isang departure ceremony muna ang gagawin 9:45 ng umaga sa Presidential Pavilion sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ang pagbisitang ito ng Santo Papa sa bansa ay upang personal na makita ang kalagayan ng mga biktima ng nakaraang Super Typhoon Yolanda. Samantala ngayon pa lamang nagbigay abiso ang National Grid Corporation of the Philippines kaugnay sa maranasang 9-hour power interruption bukas sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa kalatas sa grid operator, kabilang sa maapektuhang mga lugar ay ang mga bayan ng Concepcion at La Paz sa lalawigan ng Tarlac at Zaragoza sa Nueva Ecija. Ito man ay bunsod ng gagawing commissioning ng 69 kV feeder ng Tarlac Electric Cooperative 2 simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maliban sa nabagita area, apektado rin umano ng brownout ang lalawigan ng Isabela, partikular sa mga bayan ng Dagilian, Benito Sullivan, San Mariano, Gamo, Iligan City, Burgos, Rena, Mercedes at bahagi ng Kawayan City at iba pang franchise area ng Isabela Electric Cooperative 1 and 2. Mawawalan din umano ng power supply ang lalawigan ng Quezon dahil sa preventive maintenance ng Bitogo Maluna o Mulanay 69 kV transmission line. Samantala naka-standby na ang ating kabrigada nga si Bong Kagape. Brigada Bong, i-brigada mo! Brigada Live Report! Ngayon ang kasong taxation sa Department of Justice ay ilang negosyante dahil sa hindi pagbayad ng tamang buwis sa gobyerno. Kabilang sa sinampahan ng reklamo ng BIR ay si Raymond Arroyo Babs ng Quezon City dahil sa paglabag sa 1987 Revenue Code. Ay kay BIR Commissioner Kim Hinares nabigo si Arroyo na magbayad ng 23 million pesos na buwis para sa taong 2009 hanggang 2011. Napagalaman na si Arroyo ay distributor ng Pepsi Cola Products Philippines Incorporated simula noong 2009. Kabilang din sa mga kinasuhan ng BIR ngayong araw ay ang Sensor Incorporated. Kasama na ang mga corporate officers nito at iba pang opisyal ng nasabing kumpanya. Ayon kay Hinares, umaabot sa 195 million pesos ang withholding tax na hinahabol ng pamalaan para sa taong 2008 hanggang 2014. Sinampahan din ng kaparehong reklamo dito sa DOJ ang dalawa mga negosyante na galing ng Malabon City at Valenzuela City dahil sa hindi pagbayad umano ng buwis na umaabot sa 8 million pesos para sa taong 2007. Kinilala naman ng BIR ang mga kinasuhan na kumpanya na Tanchong C Corporation at Yen Gang Motorcycle Philippines Incorporated, kasama na ang presidente nito na si Richard Choa. Ito na ang nasa 317 hanggang 319 na mga tax evaders na siyang hinahabol ng gobyerno sa ilalim na rin ng rate program. Mula dito sa Department of Justice, Brigada Geoffrey Bong Kagape, Brigada News. At sa panghuling balitang nasyonal, pinasinungalingan ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang umano'y malisyosong ulat kaugnay sa pagre-raid ng opisina sa Kamara ng kanyang inang, si Representative Imelda Marcos, upang kumpiskahin umano ang kanyang mga art collection. Ayon sa senador, wala umanong nangyaring pagpunta ng mga miyembro ng National Bureau of Investigation at Sheriff's Office upang kunin ang umano'y siyam na mamahaling painting na kasama sa mga ipinakukumpiska ng Sandigan Bayan. Sinabi pa niya na hindi naman umano kailangan pang magsagawa ng raid sa alinman sa mga opisina ng kanilang pamilya dahil bukas ang mga ito sa publiko. At mga kabrigada, napagalaman sa isang pag-aaral ng Rutgers University sa New Jersey
na ang kasabihang happy wife, happy life ay totoo. Napatunayan kasi sa pag-aaral na ang mister ay nagiging mas masaya kapag masaya si Mrs. Siyempre. Maski ano pa ang personal niyang nararamdaman sa kanilang pagsasama. Kahit tampasin ka pa siguro ng plato. Kaya pala yung iba, no, pinasasaya na lang yung Mrs. kahit Yun. Yan. Oo, Para masaya yun, Mrs. mainit Masaya sila. din mister. Oo, tama. Ayon sa pag-aaral, kapag masaya daw kasi ang babae, mas nakagagawa siya ng mas maraming bagay para sa kanyang asawa. At ito ay nagdudulot ng positibong epekto sa buhay ng lalaki. Napakalaman din na kapag nagkakasakit ang mister, nababawasan ang level ng happiness ni Mrs. Samantalang Siyempre, kapag ang oo. Mrs. ang nagkakasakit, wala namang pagbabago sa happiness level ng mister. Happy pa rin siya. Oh, happy pa rin siya. Ito rin naman ang posibleng dahilan kung bakit kapag nagkakasakit ang ina, mas inaasa nito ang anak na babae na mag-alaga sa kanya kaysa sa kanyang asawa. At para mas lalong mapasaya si Mrs., lalo na sa tuwing gabi, uminom ng Drymax Herbal Capsule dahil tutungan naman na ang happy wife is equal to happy life. 30 minutes bago ang pinakaabang sandali. Gamit ang kape, tsaa at gatas o maligamgam na tubig. Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Tatagal ka ba? Available ho yan mga kabrikada sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. At siyempre pa mga kabrikada, yan po ang unang bahagi ng ating balita live na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at Trimax Adult Herbal Capsule. Kasama pa rin si Brigada Luna Agimat. at ang inyong lingkod, Brigada Santi Madarcos, manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa tanghali. One time, the new Filipino time, alas 12:15 ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Kataw, anak! Isang araw, nahuli si Bardock ng kanyang teacher na nagkukodigo. Aba, ano yan? Ma'am, prayer ko po, ma'am. Diyos ko, patingin. Anong prayer? Bakit may mga answer ito na nakasulat, ha? Hala, ma'am, sinagot ang aking prayer, ma'am. Ay! Okay, kayo. Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. Umaga pa lang, tutok sa araw. Pero sa pagmamaneho, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako, ha? Ay, naku. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs.? Mag-exercise ka kasi, kumain ng tama at mag-Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako, ha? Ready ka ba? Anytime. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule ay available na sa South Star Drug nationwide. Botica R.R. Chavez Public Market sa Taysan, Batangas. Bachman Pharmacy sa J.C. Wagan Avenue, Chaong, Quezon. JMSA Pharmacy Public Market, Pila, Laguna. At City Drug, Valley 2, Parañaque City. Panahon na naman ang tag-ulan. Kabrigada, madulas sa daan. Huwag humarurot sa pagmamaneho nang hindi malagay sa alanganin ang buhay mo. Isang paalala mula sa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule at ng Brigada News FM, the Music and News Authority.